Hello guys, kamusta na kayong lahat? Andito na naman ako para mamahagi sa inyo ng mga everyday kong pinagdadaanan dito sa mundo. Andito na naman tayo. Teka, on ko yung light ko ha. Kasi na, para may konti tayo. I forgot my lights. Anyway, bago tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, and share na rin para updated kayo sa aking mga videos. Hindi ako nag-work today kasi actually I don't know what happened, but akala ko kasi ang ganda ng weather ngayon actually. Today is Wednesday around 2:41. At ang weather namin is beautiful at this time. Kaya lang, nagdesisyon ako, gagawa ako nitong, magbabalot ako nitong aming egg roll. Kasi, nakapredict sa weather is rain today. So, I said, hindi ako pwedeng lumabas. Supposedly, lalabas ako kasi nga, maganda sana yung weather, but nakita ko yung forecast is 3 days rain kami. Tinan mo nga naman ang weather, hindi mo ma-predict talaga ang weather ngayon. So anyway, magbabalo tayo ng lumpia. Ano to meat ito, kaya lang, pag gumagawa ako ng meat, nilalagyan ko ng konting noodle, para parang Vietnamese style, pero hindi naman Vietnamese, yung lasa pa rin natin. Kasi syempre Pilipino tayo, mas iba pa rin yung taste natin, although napakasarap ng spring roll ng mga Vietnamese. So anyway, ang meat ko ngayon is beef. Beef ako ngayon, usually pork pero ang dami ko kasing beef. Pag pumunta kasi ako ng Costco, napaka malalaking bulk kasi yun. Ayoko naman yung sabay-sabay siya dyan sa may aming refrigerator na naka-stock. Anyway, tawag dito. Naglalaba ako right now at the same time ito, gumagawa ng egg roll. Minarinate ko na to kagabi para ready to wrap ngayon. Tapos, nakadalawang, na ako. Actually, pangatlong load ko na. Kasi, lately, hindi ako masyadong kasi busy ako last week kasi nga dahil sa Holy Week. Marami akong mga gawa. Pero ito, ganito lagi yung flow ng business ko After the holiday, so medyo maluwag na naman ang aking schedule. So sasamantalahin ko na naman yung mga gawaing bahay, 'di ba? So yun lang naman, kailangan tayong matutong yung time management para ma-organize natin yung mga time natin kesa naman sa wala kang plan. Sayang kasi yung mga oras kasi minsan-minsan lang naman ako hindi mabisi. So, itong mga ito, ginagawa ko lang pag talagang hindi ako talaga busy. Chance ko ito kasi magpa-party na naman kami. So, kesa mag-order ako na napakamahal na ngayon ng mga ino-order na food, so I rather maggawa na lang. Prepare ko na yan. Pag magpa-party ako, usually, piniprepare ko na yan within a month. Ito, katulad nito, magpa-party kami by May. So, nire-ready ko na to, 'di ba? Para advance na yan, kasi pag nagpa-party ako, I'm trying to cook. Ako na lang nagluluto kasi kaya ko naman magluto. Nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa ko para sa mga bisita namin. Kasi pag o-ordering ko pa yung mga yan. Pero pagka sobrang dami kong tao, syempre mag-o-order din ako. Tapos yung mga iba naman, very naman ng mga friends and family, nagdadala naman sila ng mga pagkain. Kaya ang party ko, hindi ko masyadong pinoproblema kasi
hindi naman ako magastos mag-party at saka simple lang ako mag-party. Actually, ito ang mga na-pass down namin sa anak ko. Kaya alam nyo, nung college anak ko, she's enjoying her life kasi ano yun, mahilig mag-party yun sa apartment. Pero hindi sila yung batang yung party animal na talagang magugulo. Hindi. Nakita ko kasi one time kasi, in-invite kami ng anak ko sa party niya with the kids. Kaya nakita ko na very behave naman sila. Although, syempre, behave sila. Andun kami. Pero nakita ko yung anak ko. Sabi niya sa akin, Ma'am, I rather mag-party sa apartment than going out. Kasi, syempre, mga college sila. Wala naman silang mga pera. Sabi niya, mahal sa labas. Just the drink, ang mahal-mahal. Pero nakakatuwa ang anak ko kasi pag nagpa-party sila, sinasabi niya sa akin na nagpa-potluck sila. Aside from potluck, pinagdadala niya sila ng mga gamit nila kasi hindi niya na pinoprovide ba yung una nga pati mga cups and plates, pinapadala niya yun, pati utensil nila, pinapadala niya yun para wala siyang gastos. Siyempre nga naman siya yung nag-host. Tapos, sila na lang yung mag-provide ng mga gagamitin nila. But, since alam kong she wanna do that, so what I did is, nagdadala na lang ako ng mga cups and ano niya kasi during that time, natuto ako mag-couponing. So, halos free lang yung mga dinadala kong mga gamit sa anak ko. Kaya, hindi kami magastos, hindi rin siya magastos. Kaya, nakakatuwa naman dahil kahit ganun, nai-enjoy ng mga bata yung buhay nila kasi nag-aano nga sila, nagpa-party nga sila ng hindi naman masyadong expensive. Hindi rin, sabi niya nga sinasabihan niya daw yung mga kaibigan niya na pag magpa-party sila sa kanya is kailangan ayaw niya yung masyado, yung magdudumi sila ng like yung naglalasing talaga ng lasing na lasing. Pag ganun na, sabi niya, pinapauwi ko na sila, sabi niya sa akin. Kaya, okay lang, okay lang naman yun. Wala namang problema doon dahil at least they enjoy, na-enjoy nila yung buhay nila. At the same time, hindi naman sila masyadong delikado dahil nasa bahay lang, nasa apartment lang naman sila. Kesa nga naman, totoo naman, kung lalabas pa sila, magka-clubbing pa sila, napakamahal ng drinks kasi sila, kanya-kanya silang dala para hindi ba magastos talaga. Kaya, alam nyo, ang mga friend ng anak ko, na-enjoy talaga nila ang company ng anak ko. Kaya, marami siyang mga kaibigan at saka marami siyang group of friends. May grupo ng mga Pilipino lang, ng mix, ng mga professor, yung mga ganun ba. Yun ang ng anak ko yun ang style niya. Kaya nakakatuwa ang bata na yun kasi kaya ako ang lagi kong dinadala sa kanya since during that time nagkukuponing kami kasi may mga client akong ang gagaling nila magkuponing, talagang extreme couponing sila talaga. Kaya nakakatuwa kasi halos free talaga. I even send yung mga nakakaipon ako ng boxes ko para maipadala ko dyan sa atin, yung mga toothpaste, yung mga kung ano-ano, maganda ang matyaga ka nga lang kasi it's a lot of work talaga. Minsan nga sumasakit din yung ulo ko kasi hindi ko alam mag-partner nung mga ginagawa ko. But anyway, like I said, yung mga papers nila, yung mga nagagamit nilang mga panglinis-linis, shampoo, toothpaste, pati yung mga kaibigan niya, binibigyan ko ng mga deodorant. Dahil alam mo naman ng mga bata, hindi naman sila masyadong sa mga hygiene nila. Kaya ang nangyayari, namamaho sila. Kaya sabi ko na, pwede mo silang bigyan ng mga ganito, sabi ko. Kasi, mura lang naman yun. Kaya I provided yung mga ganon. Tapos yung mga plates like I said, mga cups, para lang, mura lang siya.
So, talagang yun ang at saka nakakatawa, ikukwento ko sa inyo, pag yung mga friends ko, nagkakaroon kami ng gathering dito sa bahay, nagme-make up talaga ng time yun para mag-join siya sa amin. Nakakatuwa kasi uuwi yon from university para mag-attend siya ng kasi tuwan-tuwa siya talaga pag yung hinihila ko yung mga nag-i-invite ako ng mga friends kasi yun yung gusto niyang gawin ko yung mag-enjoy ako kasi nga lagi niya sinasabi, ma'am, sabi niya, lagi ko naman kasi siyang niloloko, biro ko lang naman yun, like kung binibiro yun, sabi ko, paano kung magbabarkada, paano kita, syempre ikaw yung priority ko, sabi kong ganon. Kaya lagi niya sinasabi, ma'am, it's not my fault na hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Pero joke ko lang naman yon. Kaya alam nyo, umuwi talaga siya ng from the university. Dadating yun kahit anong mga gathering with my friends, nag-a-attend siya. Kaya alam nyo, nakakatuwa yung bata na yun. Dalawa sila ni Noah. Tuwan-tuwa ako ng mga time na yun dahil talagang nag-e-effort sila. And ang anak ko, tinuruan ko yun. Very hindi mo kailangan siya atusan. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya na pag nakita mo lahat ng tao gumagalaw, kailangang maging useful ka rin. Hindi yung alam mo, nakikita mo lahat ng tao nagtutulong-tulong and then ikaw nanonood ka lang dyan. Hindi ka yung just like bisita lang, Kaya ang anak ko, yun, ang laki-laking tulong sa akin yun sa lahat ng mga parties namin kasi meron siya laging part. Kaya nasanay siya ng ganon. Kaya nga pagka pupunta kami sa ibang parties, gusto niya magluluto yon. Yung sarili niyang gagawin niya, may dadalhin siya, gusto niya meron siya, nagbe-bake siya, kung ano-ano. Hindi yun pupunta sa place, sa isang gathering na wala siyang dala. Kahit na mag-bake lang yun, be-bake siya. At saka usually, pag nagpa-party nga sila doon sa talagang nagbe-bake siya. Gumagawa siya ng mga brownies, ng mga yung mga cupcakes. Yun ang ginagawa niya. Yun lagi ang kasi yun matipid din yung bata na yun na nakuha niya rin yung train ko sa kanya na wag siyang magsasayang ng kasi lagi kong sinasabi, marami nagugutom, wala kayong dapat sinasayang na pagkain. So alam niya yun, alam niyang hindi siya kailangan magsayang. So anyway, yun ang mga na-pass down namin sa kanya. Kaya ang mga kaibigan niya nag-i-enjoy kasi magaling siya mag-host. Talagang nadadala niya yung crowd na mag-enjoy sila. Katulad din ng ginagawa namin at this time. Ganun lang naman yun, pasa-pasa lang yun. Kung ano yung matututunan mo sa magulang mo, yun din ang gagawin mo. Kaya tayo, mga magulang, ganyan lang ang anak natin. Pero actually, i-adapt din nila kung ano yung ginagawa natin. Kaya kung minsan titigas-tigas lang yung ulo nila, but they're always there. Kung paano mo sila pinalaki, I believe talagang yun ang magiging ugali din nila. Kaya wag kayong magtampo. Sometimes may mga batang masyadong rebellious, pero lang yan, babalik din yan. Ganun lang yun. Kung hindi man, talagang yun na yung choice nila. May mga choice din sila. Hindi lang naman tayo ang may plan sa kanila. May mga plan din naman sila sa buhay. Hindi naman tayo pare-pareho. Siyempre, kanya-kanya din gusto sa buhay. Kahit na ituro mo lahat sa bata, kung ang bata hindi niya gusto gawin yun, wala din tayo magagawa. So we have to understand that. Kaya alam nyo, I'm so glad na lang na yung bata na yun, nakita ko kung paano siya mag-grow, paano siya
naging maayos na tao. Talagang very respectful yan sa tao. Ayaw niya yung taong nale-left out. Kasi lagi kong sinasabi sa anak ko noon, anak, kailangan ikaw matuto kang magdala sa sarili mo. Kasi kung minsan nakakaawa yung mga taong nale-left out, kasi minsan kasalanan din nila kasi hindi sila makakip up sa ibang bata. Minsan na-intimidate sila. Kaya sabi ko, kailangan kong ganun. Kasi tingnan mo ako kako sa kanya. Never ako na left out sa any occasion. Sabi kong ganun. Lagi akong on the go ako lagi. At very friendly ako, sabi ko sa kanya. Kaya dapat, sabi ko, matutunan mo yon, sabi kong ganun sa kanya. Kasi hindi masarap yung buhay na maraming galit sa'yo. Marami kang ayaw at maraming nagagalit sa'yo. Sabi ko sa kanya, mahirap yun. Hindi yun masarap na buhay. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan matuto ka rin maging flexible. Although, syempre anak ko yan, hindi mo rin masabi kung minsan matigas din ang ulo. Syempre, hindi rin natin sila masisi pagdating sa ganyang pagkakataon.